isang bayan dito sa Kabanggan, Zambales, masisilayan natin ang pamumuhay ng mga taong tila maayos sa paningin. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, may mga kwento na sakit at diskriminasyon. Diskriminasyon, isang salitang madalas marinig, ngunit bihirang ganap na nauunawaan. Araw-araw, maraming tao ang nakakaranas nito, batay sa kulay ng balat, kasarian, hinihiling at kalagayan sa buhay. Isa na rito ang karanasan ng isang LGBTQ na nagtatrabaho sa isang maliit na parlor. Sa kabila ng mga hamon at hindi pantay na pagtingin sa kanya, patuloy siyang lumalaban at nagpapakatatag at hindi naisipan kailanman ang sumuko. Naranasan mo na ba madiskrimina dahil sa iyong kasarian? Yes, naranasan ko. Ano ang pinakamasakit at diskriminasyong naranasan mo? Pinakamasakit nung ako'y nag-apply sa export processing zone. Naranasan kong hindi tinanggap dahil sa pagkatao ko dahil hindi ko daw kaya yung trabahong yun. Paano naapekto ito sa iyong pagkatao at pang-araw-araw na buhay? Imbis na may kita ako, imbis na may sasahurin ako yung time na yun, wala. Kaya ang ginawa ko na kilabadan na lang ako sa boarding house. Sa gitna ng ingay at tawaran sa palengke, may mga taong araw-araw na nakakasalamuha ang iba't ibang mukha ng lipunan. At dito makikita na ang respeto ay walang pinipiling kasarian o estado sa buhay. Kayo po, bilang araw-araw na nakikisalamuha sa iba't ibang tao, nakakakita po ba kayo ng diskriminasyon sa inyong paligid? Kung sa diskriminasyon, maraming. Kaso lang, mahirap magsalita. Kasi marami ka makakakalaban. Hindi lang isang tao, siguro maraming. Sa inyong palagay, bakit po may mga tao pa rin na ang hindi tanggap ang mga ibang tao na may kakaiba sa kanila? Diba sa ating mga kultura, magkakaiba naman talaga. Mahirap naman kasi na lahat na lang ng mga tao na hindi naman natin kalahi na agad-agad mong tinatanggap. Kasi syempre, tulad ng sa Korea, diba, so tuosing welcome sila sa Pilipinas. Tingnan mo nangyari sa panahon natin ngayon. Diba, halos lahat na ang nagmamamay-ari ng mga factory, halos mga ibang bansa na wala nang puwang yung mga Pilipino dito sa Pilipinas. Ano po ang masasabi ninyo sa mga bumabatikos o humuhusga sa ibang tao base sa kanilang kasarian o itsura? Sa aking palagay, hindi naman mahalaga kung ano yung itsura mo, kung ano yung gender mo. Ang mahalaga kung ano yung nagmumula sa puso mo. Paano po kayo makakatulong bilang simpleng mamamayan para mas maging bukas at maunawain ang ating komunidad? Kailangan lang namin dyan maging open-minded ka. Hindi sa lahat kasi ng bagay na nakafocus ka sa isang kumbaga sa produkto na yan. Hindi mo kailangan mag-focus sa isang ganyan. Kailangan, ang bawat kasi product kasi, magkakaiba kasi ng pangalan, di ba? Kailangan kasi nyo, intindihin mo bawat nasasalamuha mo. Hindi yung, porque kung may naririnig ka, yun ang pinapaniwalaan mo. Lalong hindi talaga kayo magkakakaisa sa isang bagay kung tagang close-minded. Ang epekto ng diskriminasyon ay malalim. Maaari itong magdulot ng takot, pagkabigo at kalungkutan sa biktima. Ayon sa mga eksperto, ang mga taong nakakaranas ng diskriminasyon ay mas mataas ang tsansa na magdusa sa mental health issue tulad ng anxiety at depression. Ngunit hindi lamang ang mga biktima ang apektado, pati na rin ang buong komunidad. Ang diskriminasyon ay malalim na epekto, hindi lang sa biktima, kundi sa buong lipunan. Bilang isang mag-aaral, naranasan mo na ba ang madiskrimina o ikaw mismo ang gumagawa? Naranasan ko na madiskrimina. Ikaw, para sa sarili mo, paano mo pipigilan ang diskriminasyon? Ipa-office ko sila or hayaan ko lang sila hanggat sila ay magsawa. Kung ikaw ang nasa posisyon ng naaapi, ano ang mararamdaman mo? Masasaktan. Bilang
isang mag-aaral, naranasan mo na ba ang madiskrimina o ikaw mismo ang gumagawa? For me po, naranasan ko na po ito since I was grade 7. Maraming tao na nang judge sa akin dahil ako ay naging LGBTQ+ o lesbian. Lalo na sa generation na to, maraming mga judger. Ikaw, para sa sarili mo, paano mo mapipigilan ang diskriminasyon? Mapipigilan ko ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa iba ng hindi mabuti at makakasama ito sa ating mga kapwa. Kung ikaw ang nasa posisyon ng naaapi, ano ang mararamdaman mo at bakit? Syempre po, mararamdaman ko masasaktan ako syempre. Kasi yung nararamdaman naman natin, hindi natin yun mapipigilan. Laban kontra diskriminasyon ay hindi natatapos sa isang araw. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan sa pamamagitan ng pagkaroon ng malasakit at pagbibigay halaga sa ating pagkakaiba. Iba tayo ay makatulong sa pagtaguyod ng isang makatarungan at pantay-pantay na lipunan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa simpleng hakbang, respeto, pagtanggap at malasakit sa kapwa. Sa mundong puno ng pagkakaiba, may isang bagay na dapat manatili ang pantay